Makikita nga ang isang lalaki na nagtanggal ng hood ng kanyang jacket na kulay black. Inalis din nga nito ang kanyang sunglasses na suot. At nang makita ng mga naglalabasang manonood mula sa Mansalay Sports Complex ang lalaking iyon, ay napahinto sila sapagkat kilala nila kung sino ito. "Kumusta, Ricky Mendez?" Winika nga ni Knight Abad habang pinagmamasdan si Mendez na natagilan nang siya ay makita. Mula nga sa likuran ni KA7 ay siya ring paglapit ng isang sexy na babaeng nakasuot pa ng beach hat. Naka-shades ito at nakasuot din ito ng manipis na white loose shirt. Sa ibaba naman ay naka-red shorts lang ito na hanggang gitna ng hita na kung saan ay makikita nga ang nakakasilaw na maputing legs nito na hindi rin maiwasang pagmasdan ng mga kalalakihang lumalampas at bumabagal ng paglalakad sa tapat ni Abad at ng kanyang girlfriend na si Tanya. Hindi ba si Knight Abad iyan? Naibulalas nga ni Gerald Valdez. Maging ang mga kasamahan niya sa team ay napalunok dahil kilala rin nila ito maliban kay Sir Tuason na hindi pag-aanong updated sa mundo ng basketball sa Pinas sa kasalukuyan. Si Andrea naman ay napahawa kay Ricky at naalala niya ang sinabi ng binata sa kanya na nakita raw nito si Knight Abad sa Kalapan noong game nila sa Puerto Galera. Kung mananalo raw sila ay tatanggapin daw nito ang nais na one-on-one basketball game ni Mendez laban dito. Kilala ka niya, Ricky? Naibulalas na nga lang ni Remiel Lorenzo na pasimple muling pinagmasdan ang pinakamagaling na manlalaro sa Maharlika League. May malakas nga raw na dating ang manlalarong ito kahit sa TV at phone lang niya napapanood. Kaya ang makita raw ito sa personal ay parang lalong nakakakaba, lalo na nga kung makatingin daw ito sa kanila. Parang pakiramdam niya ay nanliliit siya dahil dito. Hindi kami magkakilala sa personal, pero mahinang winika ni Ricky nang makitang naglakad na si Knight palapit sa kanilang grupo. "Nagpunta na ako rito dahil baka sabihin mo hindi ako tumutupad sa usapan. And besides, magbabakasyon na rin ako saglit dito sa lugar ninyo. I just found out na may mga magaganda palang beaches dito." Sabi pa nga ni Knight Abad na pasimpleng napatingin kay Andrea na nakahawa kay Mendez. Napangiti tuloy siya at seryosong tiningnan sa mata si Ricky. "Kailan mo ba gustong gawin ang laban natin?" Ang sinabing ito nga ni Knight ang nagpabigla sa kanyang mga kasamahan. Si Gerald Valdez nga ay parang kumabog ang dibdib sa kanyang narinig. Ano raw ang sinasabi nitong si KA7 kay Mendez? Marahan namang ngumiti si Mendez at lumaban din ng seryosong tingin kay Ricky. Marahan ding dinilaan ni Ricky ang nasugatan niyang labi sa loob ng kanyang bibig at sandaling hinaplos ang kanyang mga bisig. "Kung gusto mo, ngayon," wika ni Ricky na nagpaseryoso kay Andrea. Hindi na nga rin nila napansin na ang mga tao pala na lumalabas ay napapahinto na rin para tingnan kung si Knight Abad nga ba talaga ang kanilang nakikita ngayon nakaharap ng Team Mansalay. Isang malakas sa pagtawa naman ang ginawa ni Knight nang marinig iyon kay Mendez. "Are you sure? Mukhang pagod ka na yata sa laro ninyo kanina." Wika nga ni Knight na makikita nga rin na may binulong si Andrea kay Mendez. "He's right, pagod ka na. Kung gusto mo siyang labanan, mas okay if 100% ready ka." Wika ni Andrea sa may tainga ni Mendez. Ang mga kasamahan nga nila ng oras na iyon ay hindi alam kung paano magre-react sa nangyayaring ito. Paano raw ang isang Ricky Mendez ay kilala ng isang Knight Abad? "Hindi pa ako pagod at kaya ko pang maglaro. Isa pa, ramdam ko pa rin ang momentum ng laban natin kanina." Mahina ring sagot ni Ricky at pagkatapos nito ay napatingin siya sa kanyang mga kasamahan, lalo na kay Gerald Valdez. "Captain, babalik ako sa loob. Maglalaro lang kami ng kaunti ng bisita natin." Natatawang sagot nga ni Ricky at pagkatapos noon ay nagsimula na nga siyang maglakad pabalik sa loob. Napangiti naman ng marahan si Knight na makikitang nakapamulsang sumunod kay Mendez.
Nilampasan lang niya ang mga kasamahan nito dahil wala siyang pakialam sa mga ito. Tanging kay Mendez lang mayroon. Hindi dahil nagagalingan siya rito, kundi dahil gusto niyang malaman ito na tumutupad siya sa usapan. Ang hindi nga lang niya inaasahan ay ang suhestyon nito ngayon na sila maglaban. Akala niya ay sasabihin ni Mendez na bukas o sa ibang araw na lang dahil kakatapos lang ng laro nito. Kaso, hindi iyon na nangyari na medyo nagpaseryoso sa kanya habang nakasunod sa player na madali lang naman niyang ilalampaso sa laro nila. Sino ba naman daw ito para maging ka-level niya na isang magaling naman lalaro sa Maharlika League? Pagdating nga ni Knight sa loob ay medyo natuwa siya kasi maganda raw pala itong sports complex ng lugar na ito. Hindi man sobrang laki, gaya ng mga pinaglalaroan niya, ay masasabi naman niyang hindi rin naman ito pwedeng basta maliitin. Pagkatapos nito ay napatingin siya sa kanyang girlfriend at dito na nga niya hinubad ang kanyang jacket, ang shades at maging ang suot nitong relos. Nakakita nga siya ng bola sa hindi kalayuan at agad niya itong dinampot at pinatalbog. Kasabay rin ng pagpasok ni Knight Abad sa loob ay ang pagbalik ng mga manonood nang malaman nilang maglalaro si KA7 dito sa loob ng complex. Ang tanong nga lang nila ay kung para saan. Hinahanap nga rin nila kung kasama raw kaya nito ang iba nitong mga kakampi. Nagkita sila ni Ricky sa Kalapan, accidentally, and siguro walang balak si Abad na seryosohin ang hamon ni Ricky sa kanya. Sino ba naman si Ricky para hamunin sa isang one-on-one game ang isang Knight Abad? Kwento nga ni Andrea sa kanya mga players na nagbalik sa kanilang bench. Medyo kinabahan nga sila dahil muling inilapag ni Mendez ang kanyang gamit at makikita sa mukha nito ang kaseryosohan. Hindi sila makapaniwala na magagawang hamunin ni Ricky Mendez ang isa sa magagaling na basketballista ng bansa. The deal was, if we beat the defending champion on that day, he will accept Ricky's request, and sa tingin ko ay hindi inaasahan ni Knight Abad na matatalo natin ang Puerto Galera. Dagdag pa nga ni Andrea na nilapitan muna si Ricky. Para hindi sayang ang pagpunta mo, sagot naman ni Mendez na marahang ginalaw-galaw ang kanyang bisig. Ngayon ngang kaharap na niya si Abad ay parang nakakaramdam siya ng kaunting kaba dahil ito nga naman ang best player ng isa sa mga kilalang liga ng basketball sa bansa. Pero ang nagpabawas nga lang ng kabang nararamdaman niya ay ang katotohanang makakalaban nga niya ito. Siya na isa lamang simpleng manlalaro namang salay na wala pang experience sa national tournaments. Siya nakakabalik lang sa paglalaro matapos niyang tumigil ng ilang taon. Bakit mukhang masaya ka pa? Iniisip mo bang makaka-assure ka sa akin sa game natin? Wika naman bigla ni KA7 nang makita ang biglang pagkalma ni Mendez sa kabila ng napipinto nitong pagkatalo sa kanya. Na-excite lang ako. Sino ba naman ako para makalaban ng isang KA7? Iniisip ko nga rin kung ano ba ang makukuha mo sa paglaban sa akin. Matatalo ka lang din naman. Sagot naman ni Abad na napatawa pa. Mayroon akong makukuha. Iyon ay ang ipaalam sa iyo na hindi porket wala pa akong 6-0 ay hindi na ako mag-e-excel sa basketball. Seryosong winika nga ni Mendez at marahang sumeryoso naman ang tingin ni Abad sa kanya. Papatunayan ko sa iyo, Abad, na kahit wala pa akong 6-0 ay kaya kitang talunin. Na kaya kong marating ang level ng paglalaro mo sa national tournaments. Isang boses din ang biglang naalala ni Abad at ito ay si Henrik na palagi itong sinasabi sa kanya kapag hinahamon siya nito sa isang duelo sa loob ng court. Napatawa na nga lang si Abad sa narinig mula kay Mendez. Hindi ko alam kung paano mo gagawin, pero ipaparamdam ko sa iyo kung bakit ang mga katulad ninyong maliliit ay walang puwang sa mas malalaking liga ng bansa. Kung magkakaroon nga kayo ng provincial team, nasisiguro kong sa kangkungan kayo pupulutin kung mga kagaya mong maliit ang magiging mga players. Lalamunin kayo ng buhay sa loob ng court ng mga players ng ibang probinsya. Sa Maharlika, 6-0 ang pinakamalit na players at kadalasan pa sa mga ito ay hindi napapalaro
dahil may mga teams na tama na ang kwento na Abad. Hindi ako interesadong marinig ang mga opinion mo. Maglaro na tayo dahil hindi bibig ang maglalaro sa laban. Biglang wika nga ni Mendez na makikitang humanda na para sa pagdepensa. Nang marinig naman ni Abad ang sinabing iyon ni Mendez ay nagdilim ang kanyang paningin at mabilis na pinatalbog ang bola. Napalunok naman ang mga manonood dahil sa hindi inaasahang one-on-one game na ito sa kanilang sports complex. Maglalaban si Mendez at si KA7? Parang hindi ako maniwala. Si KA7 ba talaga iyan? Naitanong tuloy ng isa sa mga manonood. Hindi kasi niya lubos maisip na ang pinakamagaling na player ng Maharlika ay lalabanan ng isang player dito sa kanilang lugar. Bigla akong kinabahan. Sabi naman sa sarili ni Gerald Valdez at ang mga kasamahan niya ay ganoon din. Hindi pa rin nga sila maniwala na ang kasamahan nilang si Ricky Mendez ay makakalaban ng isa sa mga tinitingala nilang player ng bansa sa kasalukuyan. Ang bola na pinapatalbog nga ni KA7 ay bumigla ng pagbabago ng galaw at si Ricky ay nabigla ng gumalaw rin ng isang paa nito. Ang bilis ng palitan ng bola at nang hinarangan niya ito ay bigla na lang siyang nabangga sa isang malakas na persa nang gamitan siya ni Abad ng pasimpleng hawi gamit ang bisig. Ang bilis at ang lakas, nasabi ni Ricky sa sarili, at nang gagalaw na ang kanyang mga paa ay nabigla na lang siya nang tumulak pa ang braso ni Abad sa kanya. Napatras siya at kahit pa nasa isang opisyal na laro ay hindi ito matatawagan ng foul dahil hindi gaanong mahahalata ng referee. Pagtingin nga ni Ricky kay Abad ay nakita na lang niya ito na nasa 3-point line na. Isang step back jumper nga ang pinakawalan nito at sa paglapag nito sa sahig ng court ay napatingin pa sa kanya ito na parang sinasabing wala siyang magagawa para ito ay mapigilan. Isang magandang tunog nga ng nahalit na basket din ang umalingaw-ngaw nang pumasok ang bola sa loob ng ring nang walang kasabit-sabit. Ito nga rin ang nagpakuyom sa kamao ng mga manonood nang makita nila ang paboritong play ni KA7, ang step back jump shots na hindi basta-basta napipigilan ng kanyang mga nagiging defenders sa Maharlika. Kung gagawin ko ito sa iyo ng paulit-ulit, paano mo ako mapipigilan? May ngiting wika ni Abad na napatingin pa sa bench ng Mansalay. Sumenyas nga ang kamay nito at kasunod nito ay ang pagtakbo ni Lorenzo para kuhanin ang bola. Ipinasa nga nito sa loob ang bola at pagkasambot ni Abad dito ay agad siyang tumingin kay Mendez. 2-0, raised to 21. Wika ni Abad na nakangiting nilampasan si Mendez dahil siya naman daw ngayon ang dedepensa. Pagkaharap nga sa kanya ni Ricky ay ipinasa rin niya kaagad ang bola rito at pagkatapos noon ay ibinuka niya ang kanyang bisig at inihanda ang kanyang mga paa para sa gagawin niyang depensa. Nang makita naman ito ni Ricky ay napaatras siya dahil nakaramdam siya ng malakas na datingan dito kay Abad nang hindi inaasahan. So good, Mendez. Wika pa nga ni Abad nang makitang nagsimula na si Ricky na magpatalbog ng bola. Natapos nga ang labang iyon at makikita si Abad na nakatayo habang hawak ang bola. Si Ricky naman ay makikitang nakahiga sa likuran nito na pagod sa nangyari. Matapos ang malalim na paghinga ni Mendez ay ang biglaang pagngiti ng labi nito nang hindi inaasahan. Ang mga manonood naman ng oras na iyon ay natulala na lang sa nangyari. Oo, panalo raw si Abad. Pero ang huling play ni Mendez at ang tanging puntos na nagawa nito sa laban, ito ang pinakang tumatak sa isip nila nang hindi nila namamalayan. To be continued.